Simulan na natin itong kwentuhan natin. Paano ba natin ito? Yan. Hello, magandang araw. Anong oras na? Good morning, 1:00 na. So, magkwentuhan lang tayo habang kasi may bagong balita at maganda itong balita na to. Ayun. Tungkol ho dito kay Robin Padilla. Meron po siyang meron siyang bagong nilabas. Si Robin Padilla po kasi, siya na po ang parang presidente po ng PDP. So, meron po siyang nilabas na sulat na kung saan sinasabi niyang mag-resign si Balimbing Tolentino, di ba? So, meron siyang nilabas na sulat tungkol doon at sinasabi niya nga na mag-resign ka na sa PDP. Alam nyo, maganda yung na yan. Maganda yung ganyang pahayag na humanga ako sa pahayag ni Robin Padilla kasi ito yung mga panahon na mahirap kumontra sa administrasyon. Napakahirap po. Napakikita naman ho natin na lahat ng kumukontra sa administrasyon ay ginigipit ng gobyerno na ito. Kaya nga ako, feeling ko, kaya napilitan to. Kasi eto just to be frank with you, isa sa pinakamalapit ni Pangulong Duterte na senador itong si Tolentino. Kaya nga 'di ba tayo sinuportahan natin si Tolentino dahil malapit po ito kay Pangulong Duterte. And yet, sa gitna ng politika, mas pinili niya po ang pumanig kay Marcos dahil alam niyang nanganganib siya sa survey. Kita naman po natin yung posisyon ni Tolentino sa survey. Talaga namang mababa. So, ibig ko lang sabihin nun, kailangan niya ang makinarya ng administrasyon. Alam naman po natin, every midterm election, importante ang makinarya ng administrasyon. Yan ho yung napaka-importante na makuha mo, makakampi mo ang administrasyon pagdating ho ng midterm election. Kung gusto mo talagang sumute kasi, tandaan niyo sa midterm election, hawak mo lahat. Tupad project, DSWD, lahat ng ayuda. Makakalibre ka ng pamamahagi during the campaign. Tas aangkla ka lang sa presidente, sa Office of the President kasi syempre mangangampanya yan Office of the President, di ba? Mangangampanya for his candidate. Talagang mabibitbit ka niyan. Kaya nga diyan marami nagtatalunan di ba? During the yung midterm election. Tapos pagpatapos ng presidente, naglalaglagan na, aalis naman sa presidente. Yan ang gawain ng mga politiko. And nakaka-disappoint dahil kita naman natin si Tolentino, ito yung panahon na kung saan nagkakaalaman kung sino talaga ang tunay na kaalyado ng mga Duterte. Ito yung panahon na kung saan kahit si VP Sara Duterte bumitaw, di ba? Ito yung panahon na kung saan nagsalita si Mayor Baste na kay Senator Bongo. Ibig sabihin, yung mga ganyan mga malalaman na statement, yan po may ibig sabihin yan. Ibig sabihin yan talagang kailangan ka nang mamili kung kanino ka ba. There's hindi na ho ang definition ng Duterte at Marcos parang magkasama pa. Wala na. Talagang hating-hati na. So it's time for you na pumanig kung saan ka papanig. Ito ang nakakabilib. Dahil si Senator Robin Padilla, napaka-risky sa kanya na i-call out itong si Tolentino na, oy, ka na, mag-resign ka na. Risky sa kanya yon kasi bakit to? Tandaan ninyo, niya, para niyang kinontra, hindi lang ho si Tolentino, kung sino man ang pumanig kay Marcos, out ka na. Parang ganun ang implication nun.
'di ba? Kaya ang sabi ko itong si Robin Padilla, si Senator Robin Padilla, ito talagang masasabi mong may bayag na politiko, may paninindigan na politiko, hindi mababali ang prinsipyo at i-call out yung kahit yung kasamahan niya kung nararapat. Diba ho? Tulad nito, napaka-risky. Ibig sabihin niya, para niya na sinabing, uy, anyone na kumumpi sa mga Marcos, labas na sa amin, out na sa amin yan. Diba? Napakahirap nun, lalo na sa panahon ngayon. Ito nga, sabi niya, ito yung wait lang ha, papakinggan natin to. Although, maririnig nyo lang dito. Unahin muna nila sa evacuation centers pa. May karamdaman at nawasak ang tirahan at kabuhayan. Matatandaan ang PDP at Ito, pakinggan. Yes, pinagbibitiw ni Senator Robin Padilla si Senate Majority Leader Francis Tolentino bilang kasapi at Vice President for Luzon ng Partido Demokratikong Pilipino o PDP. Sa sulat bilang presidente ng PDP, inikayat ni Padilla si Tolentino na kumalas sa partido para daw makatuon sa trabaho bilang majority leader ng Senado at ipamalas ang pagiging independent at walang kinikilingan ng kanilang partido. Sabi ni Padilla sa sulat, buong pagpapakumbaba ang mungkahin niya kay Tolentino. Kamakailan lamang nanumpa si Padilla bilang Pangulo ng PDP. Sagot naman sa kanya ni Tolentino, sa panahong ito, huwag muna sila mag-usap patungkol sa politika at mas mainam na magtulungan sila para mapabilis ang rehabilitasyon ng mga naging biktima ng bagyo. Hindi pwede sinasabi ni Tolentino na wag pag-usapan ng politika. Ikaw ang unang kumalas eh. Ikaw ang unang bumitaw. Alam mo naman, huwag na tayo maglokohan. Alam mo na, nag-uusap kayo. Ilang araw kayo nag-usap eh, di ba? Ilang araw kayo nag-usap ni Pangulong Duterte, ni Senator Robin, si Bato, tsaka si Senator Bongo. Ikaw ang unang humiwalay, tapos sasabihin mo wag pag-usapan ng politika dahil meron panahon ng bagyo ngayon. Para naman sinabi mong mahinang nilalangkat, hindi mo kayang pagsabayin yun. Di ba? Hindi mo ba pwedeng pagsabayin yun? Pwede ka naman tumulong. At saka una-una, hindi naman primary job ng isang senador yung makialam sa bagyo, o tumulong sa bagyo. Hindi naman yan ang pinakatrabaho ninyo eh. Di ba? Ang trabaho ninyo more on doing laws. Wala namang masasagabal kung pag-usapan na ninyo ang politika. At saka next year na ho yan eh. Filing na. Itong darating na October, filing na ng candidacy. Di ba? Huwag na tayo magluka na hindi mo na pag-usapan. Pero sa totoo lang, ikaw nga yung naunang lumipad. Di ba? Ikaw yung unang lumipat. Tapos sasabihin mo wag pag-usapan ng politika porket na-call out ka ni Robin na lumipat ka na umalis ka na mag-resign ka na, bumitaw ka na sa PDP. So doon pa lang, wag na tayo maglokohan. Kaya nga ako, para sa akin, kasado na po sa isip ko. Tsaka sana lang sana tumakbong Vice President si Robin. Kasi alam nyo, maaari kasi sabihin ni iba dyan, artista lang yan. Uy, iba si Robin. Si Robin, matindi ang pinagdaanan yan. As in, ang pinagdaanan yan, from bad boy tapos nakulong, di ba? Pagkatapos ng nakulong, nagbago. Matindi ho ang pinagdaanan. Hindi ho yan yung simpleng artista lang. Sa katunayan, pag nakausap nyo ng personal yan si Robin, mas matalino at mas may alam pa ho yan kaysa sa mga senador na nagmamagaling at madalas magpa-press con. Simple lang si Robin, hindi yan, baka kala nyo ganun-ganun lang yan. Pero pag yan po kasi hindi naman natin kailangan ng ng sobrang talino. Ibig sabihin ko ng sobrang talino yung magaling sa mga terminology, hindi yan. Magaling mag-English. Tingnan niyo yung presidente natin, magaling mag-English. Magaling sa terminology. Yung prinsipyo ba? Matikas. Yung political will ba? Matikas. Sa akin hindi naman po pwede yung nagsasabing
Sara Baste. Masyadong yun, self-serving ang dating nun. Kahit gusto ko si Baste, hindi naman pwedeng parehong Duterte nang tatakbo. Di ba? Medyo ilagay naman natin sa tamang yun. Kasi kung hindi, parang ang dating napaka-selfish naman ng... Hindi, totoo ha. Di ba si Pangulong Duterte ayaw nga nun? Di ba? Na Duterte nun. Kahit ba gusto natin, medyo medyo malayo sa possibility yun. Medyo malayo sa possibility yung Duterte. BP Sara, Duterte, tapos baka pwedeng tumakbo si Baste. Pero alam mo yun, sa akin. Ito lang naman yung akin. Sa tingin ko maganda, 'di ba? Marami pang mga ibang mga suggestion diyan. Iba, Sarago, 'di ba? Para sumasargo. Sarago, 'di ba? Pwede rin 'yan. Pwede rin namang Sara Cayetano daw. O pwede rin 'yan, yeah? Marami pang pwede. Pero ako nakikita ko kasi yung nagugustuhan ko dito kay Senator Padilla, yung prinsipyo. Hindi bumibitaw ito sa prinsipyo. Pag sinabi niyang yun. Sabi no for celebrity, maging showbiz naman. Hindi naman na alam mo, medyo pangit yung ganong klaseng pananaw eh. Sorry medyo tatablahin ko lang iba dyan. No showbiz. Hindi yun importante. Bakit kanyo? Anong gusto ninyo? Yung pag nagsalita, magaling magsalita. Pagka matatalino magsalita, yung ganun datingan. Ganyan ang Marcos Diba? Ganyan ang Marcos O magaling magsalita, parang statesman ang datingan. Anyari. Hindi yun ang kailangan natin. Ako, hindi ko binabase sa trabaho niya. Trabaho lang po yun Pagiging artista is work. Career lang niya, work lang niya yun. Pero more on sa akin, yung kanyang prinsipyo, yung kanyang pong paninindigan. Alam nyo, ako ito. Isipin nyo, pagdating sa pagtayo sa mga Duterte, pagdating sa pagtayo sa OJC na issue at SMNI, bilang mo lang talaga yung masasabi mong tumayo. Diba? Bilang lang po yun. Sino lang po yun? Siguro si Bato. At medyo, minsan, si Bongo, Pero kung talagang tumindig, Robin Padilla. Para sa akin, yun ang talagang hindi apektado kung popular ba. Kaya nga kita nyo, di ba? Yung seeds na nangyari sa sino ang gustong mag-hearing? Di ba si Senator Padilla lang? Sabi nito iba. Basahin natin yung ibang mga comment para naman baka sabihin ng iba wait lang. Tingnan natin. Ito. Ito. Ayan. Ito. Yan. Kasi hindi ko masyadong mabasa sa kasi hindi ko masyadong... Ayun. Ayan. Ito. Yung ayaw ko lang kay Senator Padilla, yung parang binibaby niya si Maricel Soriano, sinabayan pa niya palabas at sa loob. Hindi, gentleman lang talaga yun. At saka syempre kaibigan niya. Kasi wala naman, kasi ako basa ko lang dito sa ginawa ni Senator Padilla. Na nandun siya, kaibigan siya ni Maricel Soriano. At kung totoo man yung kasama si Maricel Soriano doon sa nakita, kung totoo man, yun. Nagigets nyo? So, yun pananagutan sa bayan na para pagkaalalayan ni Senator Padilla, umaalalay siya sa kriminal, ganun ang dating. Hindi naman po ganun yun. Kasi hindi naman public servant si una-una, duda na nga ako Diba? Duda na nga. Hindi ako duda doon sa issue kung si Marcos ay Hindi yun Duda ako doon sa taong nag-reveal noon, si Morales.
kita mo kapalpakan ni Morales, 'di ba? Alam mo, double standard ang mga sinasabi niya. Oh, maniniwala pa tayo doon, 'di ba? Oh, sabi nito, iba pang mga comment dito. Robin might have knowledge about the accuser. Maybe, that's a possibility. Vico Soto for Vice President. Ako, bilib ako kay Vico Soto. No comment ako dun. Sobrang bilib ako sa ginagawa niya. May paninindigan siya. Meron siyang takot sa Diyos. Meron din siyang prinsipyo. Pero in terms of bakbakan, iba. Hindi pa pang national. Yung tapang ni Vico Soto, pang syudad pa lang. Ibig sabihin, pwede pa. Ibig sabihin, medyo hindi pa hinog. Pero okay. Akin personally, okay, ginagawa niya sa Pasig. Pero hindi pa hinog. Medyo kulang pa para tumakbong bilang Vice President. Para sa akin po yun. Ha? Yung kanyang, kasi tandaan natin, kailangan din dito yung karanasan. Karanasan sa pagtayo mo sa mga bagay-baga. Kaya mong bumangga ng mga mabibigat na tao. Iba hong usapan pagka Vice President ka at saka Presidente ka. Remember, when we choose a Vice President, dapat posibleng maging Presidente. Ibig sabihin, kaya. Sabi nga nito anong batas ang naipasa ni Senator Robin? I-research natin yan. Ako honestly, hindi ko pa alam ang mga personal na kaya lang kasi, tandaan niyo ito. Napaka-importante rin ito. Sa panahon na to, sa panahon na ngayon, mahirap ang magpasa ng batas kung ikaw ay nasa oposisyon. Mahirapan. Kasi tandaan nyo, lalo na nung panahon ni Subiri, hindi ka palulusutin doon. So hindi kasi tandaan niyo, para gumawa ng batas, kailangan mo ng majority, 'di ba? Kailangan mo ng madaming boto. Nung time na yon, namumuno pa si Subiri. Alam naman natin kung gaano kasipsip yun kay Marcos. So, opposition. Diba? Opposition po si Senator Robin. In a way, although nasa majority siya, kaya lang, since bata siya ni Duterte, kukontrahin. Diba? Attorney Vic Rodriguez, Sir Banat, ano sa palagay mo? Hindi ako mapalagay. Bakit naman? Hindi man tatakbong Vice President yun, ha? Ewan ko. Bakit si Noli de Castro may nagawa bang batas? Yan, isa pa yan, di ba? Noli de Castro. Malayo pang election, isip pa tayo. Ako, ito lang naman akin sinishare ko lang sa inyo na nakita ko yung katangian ng isang pang-national sa katangian ni Robin. Hindi takot bumangga, may prinsipyo, may political will, prudent, napaka-importante ng yung hindi siya yung high blood na banat ng banat. I mean, importante yun. Hindi pa pwede yung, kasi meron naman dyan yung matapang, tapang-tapangan, pero sarado na isip. Pag ito pinaniwalaan niya na, yan na yan. Diba? Ibig sabihin, yun na yun. Hindi na pwedeng baliin ng kahit sino man. Mahirap po yun. Para sa akin maybe, ayoko na magpangalan, pero mahirap po yung ganong klaseng Si Robin, talagang tinitimbang niya kung ano yung mga sentimento na nakikita ko tandaan ninyo, huwag niyong kakalimutan, si Robin at yung iba pang mga tumakbo itong nakaraang eleksyon, unity team yan. Ibig sabihin, umangkla sila kay Marcos noon. And yet, kung kumukontra ngayon, nakakabilib yung ganong klaseng step. Kasi marami dyan yung umangkla kasi meron dyan hindi ko na lang babanggitin na umangkla kay Marcos. Tapos ngayon, sip-sip pa rin hanggang ngayon kay Marcos kasi natatakot na mabawasan ng boto. Ganyan. Sa midterm. Ako, maganda yung diskarte niya ngayon. Na tagal pa naman. Ito lang man ay naisip ko lang. Hindi ko naman sinabing ito ay di ba? Dami pang mga dito.
Magic 12 for senators. PRD, Isko hindi natatakbong senador. Ha? Itanggalin na po natin yan. Mayor na po ang tatakbuhin niya. Malinaw yan. Panelo, Roque, Willie Ong. Tinanong ko na rin si Doc Willie, parang ayaw niya. Kasi wala daw talaga siyang pera. Baste, Duterte, Rodriguez, Gilenchong, Elizar, and Arnel Querubin. Yun yung si Brum Brum. Yun yung sabi ni Brum Brum. Hindi po ako nagsabi niyan. Sabi nito, mabait na mayor si Vico, pero kung kumpara mo kay Duterte, ibang-iba kasi. May tapang talaga si Duterte. Hindi, kaya nga kaya ko nagustuhan si Robin. Kasi, nakita ko yung paninindigan niya na katulad kay PRRD. Para talaga sa taong bayan. At tatayuan niya yun. Sabi nito isa, Robin, hindi mananalo yan. Mas malakas pa si Vico kaysa kay Robin. Oo nga, sa tingin ko. Kaya nga nag-number 1 si Robin Padilla'ng senador Kasi hindi siya mananalo. Di ba? Tandaan nyo, yan din na sinabi sa kanya, di mananalo yan si Robin. Di mananalo yan. Sigurado dyan, number 1 si Tulpo. Nakalimutan nyo, yun ang sinabi ng mga ibang tao during sa 2022 election, senatorial. Hindi man nanalo yan si Robin. Pabira ba naman? Kumanta ba naman ng It's Late in the Evening? Yun lang ang ginawa. Tapos, hindi, alam biro Isipin niyo ito mabuti. Yun ang ginawa niya. Pangalawa, kung meron man siyang plataforma, ano yun? Yung napakahirap intindihin ng masang Pilipino, pagpapalit ng konstitusyon. Di ba? Ang hirap intindihin ng mga Pilipino. Hindi swak yun. And yet, pinanindigan niya yun. Di ba? Pinanindigan niya po yun hanggang ngayon. Pero, napahiyayin nagsasabing hindi siya mananalo. Di ba? Number 1. Mantakin mo. Dami nagulat dun Bagitong senador, nag-number 1. Di ba? Nag-number 1. Si Isko at Vico may potential. Talagang magiging presidente future. Ako, naniniwala ako. Sabi ko nga kay Yorme, nung tinext ko siya, sabi ko, Yorme, tumbo ka na lang mayor. Before ba to? Before pa. Tapos, tapusin mo 3 term. Magkakasunod. Pagandahin mo yung Maynila to the point na mayayanig ang mundo. Hindi lang ang Pilipinas ang mayayanig sa gumanda yung Maynila. Kasi, maririnig yan sa buong mundo. Yung Maynilang nabulok, nasira, biglang gumanda. Nagawa niya in 3 years So, kaya niya 3 term. Tapos, tsaka siya tumakbong presidente. Shoot na siya nun. Diba? Sigurado ako, yung mga tao, sampal na sa kanila yung mga nangyayaring hindi siya para sa presidente. Diba? Ano pa iba? Sabi, kung si Tulpo o si Robin ang pagpipilian, doon ako sa may paninindigan, Robin. Ako din. Yun din ang aking nasa isip. Hindi dami nagtataka ngayon dahil dati pinagbibintangan nyo akong Tulpo na tics, di ba? Ayan. Basta mahalaga sa 2020 dapat maging mapanuri tayo at huwag magpabudol. Yun. Sabi nito, just remember, the VP will succeed the president if something happens to him. So, kaya nga alam nyo, yung pagiging presidente, lahat yan baguhan. So, what do I mean? Lahat ng papasok na presidente, first time maging presidente. Wala naman second time, di ba? So, first time lahat yan. Baguhan lahat yan. Kaya napaka-importante ng personality ng isang presidente ay yung may prinsipyo. May prinsipyo at may paninindigan at hindi fame whore. Ano ibig sabihin ng fame whore? May mga presidente yung fame whore Yung popular lang, yun ang kanilang polisiyang gagawin kasi popular. Pag hindi popular, hindi nila gagawin. Diba? Yan ang isa sa katangian ni Pangulong Duterte. Hindi po siya popular. Hindi siya yung tipo ng presidenteng gagawa ng pulisya just for the popularity. Hindi. Siya pag tama, paninindigan niya yun. Kasi kailangan natin ng ganong klaseng presidente.
Yung karunungan, experience, lahat naman ng tatakbong presidente walang experience. Meron ka nakitang presidenteng tatakbo na may experience na sa pagiging presidente? First time niya nga eh. Di ba? Ang importante dyan, hindi kontrolado ng mga inchik, hindi kontrolado ng mga oligark. Ako, ayoko na lang magsalita, pero ang dami dyan, matatapang, magagaling, nagmamayabang, matatalino ko, no? Pero kontrolado naman negosyanteng mga oligark. Si Robin, ako, definitely, si BP Sara, hindi makokontrol yan. Tatay niya nga, hindi siya kayang kontrolin eh. Mga oligark pa, imposible. Kaya kailangan yung vice president din niya matikas. Pag ang vice president niya hindi matikas, walang silbi. Diba? Iyon ang akin. Hindi yan mahina si Robin. Malalaman niyo yan sa election kung mag-BP yan. Oo nga. Sabi ko nga sa inyo. Ako Sara Robin talaga. Although, syempre, kung ano yung... hindi ko naman sinabing sarado na yon. Syempre, kung hindi naman siya tatakbo, mamimili tayo ng iba. Diba? At yung huling usapan, nung huling tinanong ko sa kanya yun, nag-firing kami, wala siya. Sabi niya, hindi. Ako, talagang yung gusto ko lang mangyari, yung federalismo at saka yung pagka naano ko na to, tapos na ako. Kasi nga, yun nga kinagandahan kay Robin. Alam mo yung sincerity nung mama na hindi, ako kasi ayoko na ng politiko eh. Ayoko na yung mga katulad ni Abalos. Ayoko na yung mga katulad ng mga ibang senador na alam mo naman politikong-politiko datingan, magaling magsalita, matalino, di ba? Sikat dahil mayat maya nasa ayuda. Ayoko ng, kung gusto nyo ng ganun, nasa sa inyo yun. Pero ako ayoko ng ganun. Di ba? Ayoko ng ganun na kukuha ako ng parang mga pipili ako ng parang politiko. Mas gugustuhin ko yung hindi na politiko. Yung karunungan, matututunan niya pa yan mula ngayon hanggang sa 28 eh. Ang dami niya pa matututunan eh. Malakas yan si Robin, siya nga nag-number 1. Oo nga, kaya nga hindi ko maintindihan dito yung mga nagsasabi, wala, mahina yan si Robin. Mga nandyan pa, matalino pero hindi nila kilala ang Pilipino. Correct. Kaya nga gusto ko yung mama eh. Kasi, walang biro, pag ikaw nakulong ng ganong katagal, talaga magbabago ka. Dalawa lang yan, magbabago ka na lalo ka bang sasama o bubuti ka at mararamdaman mo yung nararamdaman ng ibang tao. So far, sa akin so far, si Robin naman talagang makikita mo nagbago. Number 1 niya ang pinagbago, di ba, yung babaero na ang hirap ng baguhin para sa kanya. Kasi talaga si Robin, nung panahon na siya babaero, grabe, di ba? Kung sino maging leading lady niya, talagang pinapatos niya. Ngayon, talagang lagi talagang nasa tabi niya si Mariel, di ba? Ibig sabihin may pagbabago. Yung iba naman nagsasabi ng Sara Basti dyan, no? Pambihira kayo, oo. Yung Sara Basti naman, malabo naman po yun. As of now, mas pwede pa siguro kung in the future, tumakbong senador o vice president si Basti, but not president yung kapatid niya, tas siya ang tatakbo. Medyo mahirap naman po ata yun. Imposible. Sara Isko na lang. Alam mo, mas maganda para sure shot, Isko 3 term muna bilang mayor. Di ba? 3 taon. Isipin nyo yun, pagka 3 term, si tahimik si Robin sa PDEA leaks. Yan nga maganda eh. Yung iba dyan, nakiramdam siya eh. Kasi, alam nyo po, si Morales, dyan sa PDEA leaks, si Morales po, kilala po yan. Kilala po yan ng mga senador, ng mga dating pulis, na siya po ay, hindi ko sinasabing ganun siya pero kilala po yan na witness na, kilala hindi ko sinasabing ganun siya. Kilala po yan at witness for sale. Yan po ang
pagkakilala nung iba dyan. Alam po yan at nandyan si Lacson, sinabi niya po yan. Di ba? Ibig sabihin, alam na nung mga senador yung karakas ni Morales noon. Kaya hindi nila kagad sinakyan yun. Okay? Although, hindi ko sinasabi yan na ulitin ko, Morales, wala akong sinasabing ikaw ay witness for sale. But you are known to be like that noong time na ikaw ay, kasi nga, this is not the first time na ginawa ni Morales. I-google ninyo. Sabi ko, buti na lang at hindi rin kaagad nagsalita itong si Robin. Yan nga yung katangian na maganda na hindi kaagad yung, kasi marami dyan, yung tumatalon kaagad sa issue pag uso yung issue, sumasabay sa agos. Halimbawa, yung sa Pogo, diba? Yung iba dyan, talon kaagad sa issue ng Pogo. Oo, kasi popular ang kondinahin si Guo. So yung mga ibang senador, tumalong kaagad. Diba? Hindi muna nag-isip, talong kaagad sila. Kasi dapat, alam mo, pag makausap mo si Robin, maano mo talaga makikita mo na nag-iisip bago siya magsalita. Yun ang maganda. Kasi marami diyang senador na nakakain ng ng Chicken Joy. Tsaka ng Jolly Burger. Yung ang bilis magbida-bida. Mahirap yung ganun. Yung mga ganung klaseng senador, yung bida-bida kaagad. Kasi, bida-bida na nga, mataas pa yung ego na pag nagkamali, hindi babawiin. Yun ang problema sa ibang senador. Nagbida-bida, tapos nagmagaling, nagkamali, hindi na nila babawiin. Iiwan na lang nila yun sa ere. Diba? Yun ang problema. Bandwagon senators tawag sa ganyan, Boss Bryke. Oo nga oo. Pasensya na, medyo madilim yung chatbox kaya hindi ko masyadong mabasa. Anarot, anong belly arjet tinatama? Wag na kayo manira, kayo din masisira, tumigil ng inggit. Ano ba labo mo naman. Tapos troll. Yung mga troll na ganyan iyak na ako. Hanggang ganun, ha? Si Robin, hindi, isipin nyo to. Di ba yung ginawa ni Robin na nagbenta siya ng sasakyan? Naalala nyo yun? Naalala nyo yun? Si Dada, naalala yun. Yung nagbenta siya ng sasakyan? Si Robin, di ba? Para i-donate sa, alam ko sa Marawi yun di ba? Naalala nyo yun? I mean, Pati motor. Saan ka nakakita ng private citizen siya nun? Anharot, salamat. Uy, buti nagpakulay ito si Anharot para lumiwaliwanag naman yung chatbox daw. Thank you. Hindi, di ba? Saan ka nakakita ng ganong klaseng senador? Una, siya, wala nagpipwersa. Ibig sabihin kasi, pinanindigan niya yung pagiging, hindi siya yung, kasi marami dyan nagsasabi, pakuno lang niya yung pagiging Muslim niya para mapalaya siya, para ganito, di ba? Hindi. Pinanindigan niya, ako Muslim ako, nagbago ako, ganito ako. Tapos, ang gagawin ko pag yung mga kasamahan ko sa Marawi, ako mismo nag-donate, binenta yung sasakyan. Hindi ho madali yun. Kahit mayaman ka, mahirap pa magbenta ng sasakyan, ha? Tapos ibibigay mo lang. Yun yung mawalan ka ng camera, iyak tayo ka na Kahit may kaya mo naman bumili. Hindi totoo. Oo, masakit yun. Kasi kahit kaya mong bumili ng isang bagay, pero nawala lang sa'yo, medyo yun, medyo masakit yun. Yung sasakyan pa kaya tsaka mga motor, tapos ibibigay mo. Ibig sabihin, hindi pa siya politiko nito and yet, nagawa mo yun. At may mga iba pa itong tinutulungan. Diba? Na marami pa itong tinutulungan na hindi na ina-announce. Kasi nga, ganun siya. Hindi naman siya yung tipong nagpapakyut. Kaya nga, pansinin nyo bakit nag-top 1 si Robin? Kumanta siya. Yung plataforma niya malalim. Alam niyo kung bakit? Simple lang. Kasi even before that, marami na siyang tinutulungan local government.
umiikot na siya at tumutulong na siya. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin talagang malakas siya. Malakas siya noon pa. Kaya lang, at marami na siyang nagawang maganda. Yun nga lang, hindi ina-announce. Kaya nung nagbotohan na, nung nandun yung pangalan niya, tatakbong senador, number 1. Totoo po yan. Sa akin pa po, sa akin na po PSP na second hand, tag 4K lang, ang sakit sa feeling. What more kung sasakyan? Grabe na, ipasok pa ni Lance, ha? Reserve officer ng Armed Forces si Robin with rank of captain. Oo nga eh. Sabi ng iba dyan, Sarah Robin. 2020 yan eh. Yun. Pabor din ako, sabi niya kay Robin. Total ban na daw ang Pogo effective today pero wala namang EO na hanggang July 22. Oo nga. May point ka dyan. Hindi pwede tama yung sabi nung iba eh. Hindi pwedeng salita lang. Kailangan talaga ng executive order. Diba? Sabi na si Robin may paninindigan at may pagmamahal. Alam mo, basa ko doon sa bayan, bayag. Si Robin may paninindigan at Oo. Kaya tuloy ganun ang basa ko. Masyadong madilim yung chatbox. Si Robin may paninindigan at may pagmamahal sa bayan. Sorry naman. Nakikita kasi sincerity niya. Wag mo sabi nito, V-Copy, wag mo i-push si Senator Robin, hindi lang kasi sa marunong tumulong. Hindi nga. Ang haba na ng live ko. Ilan ba narinig mo, marunong tumulong? Kanina ko pa sinasabi yung tapang niya, yung paninindigan niya, yung prinsipyo niya. Paulit-ulit, pakirewind na lang. Pero pwede na rin kasi maka-Duterte si Robin. Oo. Hindi, katotoo lang, pwede nga siyang bumitaw eh. Pero bakit nanindigan? Alam mo, hindi popular ngayon ang kumampi sa KOJC, ha? Baka akala ninyo. Pero siya ang isa sa tumayo sa KOJC. Nag-iisa. Bago pa magsalita yung iba, siya lang ang nagsalita na nanindigan para sa KOJC. Paulit-ulit niya sinasabi yan. Para manindigan kay Duterte. Di ba? Imposible. Hindi ganun kadali manindigan ngayon. Gigipiting ka eh. Banat, before Sir Banat, sa totoo lang, ayoko na si Inday Sara tumakbo at manalo sa presidente noong nakaraang eleksyon. Ngayon, manghinayang ko bakit di siya tumakbo as president. Yun nga eh. Uy, Ray Dino, maraming salamat. Thank you very much. Lumiwanag kahit pa paano. Iba na. Malalim ang kaalaman ni Robin pagdating sa historical. Oo. Sabi ko nga sa inyo, ipagtapat nyo siya dun sa mga senador na hindi artista, magmumukhang tanga sa kanya eh. Yun lang ang talagang datingan niya kasi parang mati ni idol, datingan niya. Pero iba. Shout out ito sa Cyprus. Kasi nakalimot na naman niya. Hindi, isa pa yan na kailangan din natin talaga ng yan ang medyo lagi. Every time na kayo bumuboto ng isang presidente na ang focus Metro Manila lang, iwan talaga yung ibang bansa. Yung ibang bansa, ibang syudad sa Pilipinas tulad ng Mindanao at saka Visayas. Siguro Visayas naambunan pa. Pero yung Mindanao talaga, wala. Pagka kumuha kayo ng taga Luzon na na presidente, hindi naman siya pero ganun kasi yung focus eh. Kita mo nga ngayon eh. Pag binaha ang Metro Manila, di ba? Todo-todo ang presidente, kuno, namimigay. Todo-todo mga ahensya ng gobyerno. Pero pag binaha ang mga Mindanao, parang wala sa balita. Diba? Ganun ka Uy, bilis kilos LDS. Maraming salamat ha. Thank you very much ha. Ay, salamat. Totoo po yan kasi malalim ang alam ni Senator Robin sa history. Ang hindi alam ng tao, kasama niya sa mga tumulong para magkaroon ng peace in Binadaw nung panahon ni Erap. Oo. At saka baka akala ninyo, si Robin ay artista lang. Ang pamilya po ni Robin ay pamilya ng politiko. Ang kanyang tatay, ang alam ko dating politiko din po. Nagkataon lang na nag-artista sila
At pumatok sila doon sila sumikat. Tumakbo ng gobernador sa Nueva Ecija. Yun, yung kanyang tatay. Eto, sabi nito, ayoko talaga sa mga artista na senador noon pa man. Noong narinig ko yung federalismo, doon ako na open ang mind ko na iboto siya. Oo. Hindi, kaya ako sa lahat ng binoto ko, isa sa talagang hindi ko pinagsisisihan. Sabi ko, okay to Sorry, may issue lang ako na late ako sa info. Bakit binanatan bigla ni Senator Robin kay Senator Tolentino? Hindi, kasi si Senator Tolentino tumakbo sa ilalim ng unity team ni Marcos etong 2025, di ba, nababalita. Siguro confirm na nila yon. Okay, na-confirm na nila yon. Parang namamangka siya sa dalawang ilog. Ano ka ba? Marcos ka ba talaga o Duterte? Kasi hindi, meron na talagang linya. Hindi mo na pwedeng pagsamahin ng Marcos at Duterte. May linya na, mamili ka na. Pambihira naman to si Tolentino. Iilan na nga lang ang kaalyado ni Pangulong Duterte. Iniwan mo pa, pumunta ka pa doon. Nakakainis Every time nandito kami sa KOGC, makikita mo yung picture ng lahat ng mga politikong may picture kasama si Pastor Kibuloy. Pero isa lang ang masasabi mong nanindigan at nagpapatuloy si Pangulong Duterte, syempre, at mga katulad ni Robin Padilla. Mirna de Losario. Ayan, maraming salamat. Dumilaw na. At least parang may ilaw na yan. Tsaka nakakaganang mababa ng topic. Eto si Jay nga, may sasabihin siya tungkol kay kay Robin Padilla. Sabihin mo nga yung gusto mo sabihin. Sandali lang ha. Bakit ganito? Yun. Ito si Jay. At saka ito si Dada. Hindi, magano ka. Hindi, Lila, may kukunin ako. Nandito sila. Kay Senator Robin. Dali. Okay na ba to? Oo. Bakit walang ilaw? May ilaw yan. Ano, naka-blue? Yan yung ilaw. Hello. Yan, okay na. Bakit naka-blue? Hindi, okay na. Green. Oh. Senator Robin, wala akong pinagsisihan. Hindi ko pinagsisihan yung boto ko dyan. Sobrang lupit niyan. Yan ang tinatawag kadalasan ng mga anti-Duterte. Thank you very much na bobo daw na senator. Pero Esmeralda. Salamat. Yan ang lagi nakakabasag sa mga senator na piling matatalino, si Senator Robin. Hindi nila kaya yan. Malupit yan, malupit. Si Robin sa totoo, sabi ko nga sa inyo, isang indication talaga na ang Senator Robin Padilla hindi corrupt. Nakwento ko na ito nun sinama niya kami sa firing, sa invitational shooting tournament niya. Maghapon na event yun. Pumunta ako doon, tapos umorder ako ng pagkain ko. I was hoping na magbabayad magbabayad ng pagkain ko si Senator Robin. Senator Robin. Kasi dami kong in-order talaga kasi alam ko libre. Pero maghapon na event yun. Kinover namin yung event. Tapos pag-uwi namin, siningil ako nung kinainan namin na restaurant. Ako pa nagbayad nung pagkain ko. Maganda ba yun o pangit? Kasi para sa iba na mga yung gusto kumita sa pag-vlog. Sasama ang loob. Sasabihin na si Robin Padilla, kuripot, ganito, ganyan. Pero sa akin, positive yun. Mas lalo ko siyang nirespeto noong nangyari yun. Kasi usually, kung kurakong na politiko yan, babayaran ka talaga yan. Ayo. Tapos lahat, kumbaga babayaran sigurado ako busog na busog ka yan. Pero ito si Robin Padilla, considering na doon niya idadaan yung high profile. Considering na si Robin Padilla high profile na senador. Antakin mo nagpasalamat lang talaga siya sa amin. Tapos sabi niya audio daw, pakilakas. Yun na yun. Sabi ng Coach Oli, official editor. Okay. Ayun, so sabi niya sa amin, salamat, bilib ako sa inyo mga banateros kasi sobrang delikado ng ginagawa niyo. Kaya talagang saludo ako sa inyo. Nung pauwi ako, sabi ko sa sarili ko,
malupit to si Sir Robin Padilla kasi ibig sabihin hindi siya magnanakaw. Hindi siya kurakong, hindi siya kriminal. Kasi hindi siya hindi man lang niya kami binigyan kahit pang gasolina man lang. Ay, pasaway ako, hello po. Mabuhay, mabuhay. Kay Falcon Studio, salamat Falcon din po. Studio, thank you. So, yun yung isang sinasabi ko. Isa pa, bigyan ko kayo ng istorya. Tungkol din dyan. Nasa Tagaytay kami, nila Banat Bay. Nagdi-dinner kami. Yung close aide ni Banat, ay ni PRRD, nag-message kay Banat Bay. Sabi, Banat Bay, tuwan-tuwa sa'yo si tatay. Meron siyang regalo sa'yo. Tingnan mo sa GCash. So, siyempre, excited kami. Presidente ng Pilipinas eh. Oo, excited na excited kami. Pag-check namin ng GCash ni Banat Bay, tawa kami ng tawa. Bakit? Nagpadala si Tatay D, 1,000 pesos. 1,000. 1,000 pesos. Presidente ka na ha. Tuwan-tuwa sa'yo ha. Tapos sa sobrang tuwa, bibigyan ka niya ng 1,000. 1,000. Wah, Kung ano yan. sa iba-iba yan. Expect Congress- niya mga 100K. Kung congressman yan, 50K, 1,000,000 yan. Baka 1,000,000 yan. Kung sa Tapos Banat Bay pa yan. Di ba? So, ang ibig ko sabihin, dyan mo makikita yung mga government official, mga halal ng bayan na alam mong hindi nagnanakaw sa'yo. Kapag ka ang isang politiko na merong temptation ng pera projects, mga PDAF, at saka kung ano-ano pang mga pondo dyan na pwede nilang hawakan. Kapag ang politiko na merong ganong oportunidad, na may ganong pera, hindi nagnakaw sa'yo. Punyemas. Itago mo yan. Isulong mo yung tao na yan. Kasi sigurado, hindi magnanakaw yan. Hindi, tsaka ito doon kay Senator Robin, isa sa talagang kinabilibang ko doon. Kasi isipin nyo maraming galit, maraming naninira sa kay OJC, di ba? Pero biruin mo dapat katulad nung iba, di ba? Pansinin niyo yung ibang mga senator, hindi nagbibigay ng komento, walang sinasabi tungkol sa kay OJC. Kasi alam nilang masisira sila, parang takot silang kamuhian ng mga anti-Duterte, anti kay OJC. Pero si Senator Robin, tapang. Talagang wala siyang pakialam. Kung masisira man siya, basta kung ano yung alam niyang tama at alam niya rin kasi na talagang kaibigan niya at talagang may naitulong naman sa bansa natin, talagang pinanindigan niya. Mahal ni Senator Robin Pilipinas. Hindi lang siya perfecto. Katulad nung... Lakas daw, ang hina daw. Kumbaga, Nagre-reklamo sila, pati si Ma'am Lodi Santos. unorthodox Mahina daw. or unconventional na isang leader, si Robin Padilla. Pero kung titingnan mo yung idea of him serving as the yung pangalawang presidente, para sa akin maganda. Maganda rin yung Duterte. Okay din yun. Kasi syempre, any Dutertes, talagang kahit na anong posisyon sa gobyerno, ang anuhan ng mga yan. Goods yan. Pero para sa akin yun yung too good to be true. Pero ako gusto ko Duterte Padilla. Hindi nga, too good to be true yung Duterte. Unang-una sa lahat, Duterte okay lang may mga delikadesa yung mga yan. Hindi, alam natin na imposibleng mangyari. Pero parang feeling ko mas posible yung Duterte Padilla versus dun sa Duterte. Parang ako gusto ko din Duterte Padilla. Siguro Duterte Padilla tapos yung susunod Duterte ulit. Ganun. Baste. Yun yung maganda. Inday Sara, tas after si Basti naman. Goods yun. Kasi sabi nga, pag-uusapan nga namin kanina, si Basti yung talagang merong qualities ng tatay niya. Si Inday, medyo unpredictable pa. Pero si Basti, as early as now, nakikita mo na talaga na kung ano yung si PRD, ganun na talaga siya. Kasi marami din ako marami akong naririnig tsaka nababasa na matutulad lang daw ang mga Duterte sa Marcos.
na akala noon nung mga tao na kung ano yung ginawa ng Senior Marcos, yun din daw gagawin ng Junior. Hindi, iba eh. Kasi ang mga Duterte may napatunayan sa Davao. Tsaka may napatunayan na talaga, gawa ng dahil kay Tatay Digong. Hindi, kasi aside from that, okay yun, maganda yun. Pero ang sa akin, kung titingnan mo resibo at resibo, mapapansin mo naman yan doon sa pinagsisilbihan din ng bayan. Ang tagal na nagsisilbi ng mga Duterte sa Davao. Napakalaki ng diferensya ng Davao sa lahat ng mga syudad sa buong Pilipinas. Sobrang laki. Kaya malalaman mo na hindi sila katulad nung ibang pamilya na malayo yung tatay sa naging trabaho ng mga anak. Bagamat sigurado tayo na may malaking pagkakaiba, pero sigurado ako hindi nalalayo yung maging resulta. Gusto ako, kung halimbawa man, paano yan galing? Halimbawa ganito. Halimbawa, kung sino gusto mong mauna. Ako, para sa akin. Any ako. Ako Inday hindi. or Baste. Kasi di ba galing, di ba laging sinasabi. Pero kung ako gusto kong umauna Si na maging Baste. presidente, ako mas gusto ko yung Baste. Ako rin, mas gusto ko si Baste, mauna. Na tumakbo bilang presidente. Kasi una si BP Sara baka maggusto nang magpahinga muna niyan. No? Kasi sobrang stress. Oo, sobrang kasi toxic. grabe din yung naging toxic ngayon eh. Kaya kung maaari man si BP Sara ay magpahinga muna. Feeling ko si Inday na tumakbo ng VP kasi in-expect niya siguro na kapag naging VP siya, considering na may presidente naman, tas high profile naman yung presidente, in-expect niya rin siguro na magiging maluwag yun para sa kanya. Kasi alam naman natin si Inday, ang pinaka nagpo-push back dyan or pinaka-reservation yan, kaya ayaw niya ng national, is yung pamilya niya. Maliliit pa kasi yung mga anak niya eh. So feeling ko isa yun sa ipinangako sa kanya na, ano ka? O, di ba Pag sinabi naging niya VP sa ka, interview? may pinangako sa kanya pero hindi niya sinabi ko ano. Pero mag-VP ka, pahinga ka nun. Makakatuto ka sa pamilya mo kasi nga, spare tire ka lang. So, kaya palagi ko pumayag siya. Hindi niya na-expect na Hindi niya gagawin sa gaganituhin kanya. siya. Na as in, lahat isisisi sa kanya. Tama. Na bababuyin siya. Hindi niya talaga na-expect. So, palagi ko nga nagsisisi si Inday, sana hindi na lang siya nag-VP. Palagi ko sana sinisip na nag-mayor na lang ako. Di ba? Tingin mo. Anyways, nangyari na, nandiyan na yan. Pero yun lang, opinion lang. Between Inday and Baste, siguro ako personally, I'd love Baste Duterte na tumakbo. Na-excite ako nung sinabi ni Inday Sara na sa 2028, tatakbo si Baste as president. No, ko rin, ano rin Na-excite ako. talaga ako doon. No, thank you very much Rosie, ano yan? Uy, basahin mo nga. Rosie, Bustarga. Bustarga. Thank you very Maraming much, salamat po at medyo naaninag ko na yung mga comment. Kanina Maliwanag na eh. Oo, medyo lumiliwanag. Kanina sobrang dilim pa eh. Pero yun nga, yun lang. Pero yun nga, Robin Padilla, para sa amin, okay. Kasi hindi trap. Hindi perfecto, maaaring hindi pinakamagaling, pero minsan importante yung puso. Yung puso. Kasi yung mga nakikita nyo kay Robin, ang liliit eh. Kumbaga yun eh, petty. Yung artista lang yan, hindi naman ganito yan, nag-aral yan. Kesyo si Maricel Soriano, kesyo wala namang nagawa yan. Kasi kung titingnan mo, si Robin Padilla versus yung mga edukado na nandiyan sa Senado, Wala yung panis yun. mas lalong walang yun, mga walang silbi yun. Yun lang ang masasabi natin. Tsaka si Senator Robin Padilla, parang Duterte din yan eh. Konting kibot, viral. Ano yung napapansin? Konting niya, may threat sabihin lang siya. Threat kasi. Sabagay. Threat si Robin Padilla sa lahat ng mga politiko, lalo sa mga senador. Tandaan ninyo, number 1 na senador yan. Minamaliit nyo masyado. Napakahirap maging number 1 na senador. Sa totoo lang. Napakahirap. So nag-top yan na senador. Sa kabila ng malalakas yung mga kalaban niya. Hindi nga ako natatawa nga ako sa mga tanso vlogger eh. Sinasabihan nila na tanga bobo si Senator Robin. Tapos talinong sila, parang proud na proud sila to sa ibang mga senator na pa-English pa. Pero kung tatagalogin mo naman, Ganyan yung mga Pinoy. pero kung tatagalogin mo naman yung sinabi ng Thank you ibang very much, senator, Elena Jennings. mas may kabuluhan pa yung kay Senator Robin. Mismo. Chis Escudero versus Robin. Ay hindi, malaking pagkakaiba noon kasi unang-una sa lahat.
talagang si Cheese, seasoned na, abogado pa. So, pero kung puso, lalaban si Robin doon. Lalaban si Robin doon pagdating sa puso. Pero kung sasabihin mo ng patalinuhan, I think even Robin will submit to Cheese Escudero. Pero hindi yun ang inano natin. Hindi naman eh. Tsaka iba naman din yung talino ni... Iba-iba naman tayo ng talino eh. Hindi maraming matalino pero nga out of touch. Yun ang problema. Maraming matatalino pero hindi ramdam yung problema mo. Hindi alam pa paano solusyonan yung problema mo. Kasi nga, hindi nila napagdaanan yung pinagdaanan mo. So, importante sa mga gumagawa ng batas natin na talagang alam niya kung anong pinagmumulan ng problema. Kasi kung hindi mo alam kung saan nagmumula yung problema, hindi ka maagawa ng solusyon. So, kailangan galing talaga sa baba yung mga susunod na gagawin natin mga leaders. Yun ang pinakamaganda. Di ba? Di ba? Ewan ko ba, bakit tuwang-tuwa sila dyan kay Marcos pinanganak na may mga ginto, tinidor na mga kutsara, yung mga yan. Hindi, nandoon pa rin tayo sa nandoon pa rin tayo sa mundo o realidad ng ang Pilipino mahilig pa rin talaga sa mga artista, sa mga pamilya, popularidad. Yun. Doon pa rin tayo. Hindi pa tayo nakakatakas. Wala, nadala sa Talano Gold. Matindi talaga yung lason na pangako. Oo, diba? lason na pangako. Lason na pangako. Pakita mo naman si Banat Bay. Ganyan na. Magtrabaho ka, sabi. Eto na Paano nga. ba to? Hindi ko na... Ito ba yung save to? So, ayun na nga. Yun ang opinion ng dalawang banateros. Marami nagsasabi dyan magpa-survey na lang. Hindi, ito naman yung opinion ko lang. Kasi, at saka opinion namin na dahil nga nakita naming ang tapang ni Robin, Hindi, kasi yung tapang ni Robin, napakahirap po nun, Yung ganong klaseng katapangan na sinasabi mo na pinagre-resign mo isang tao. Umalis doon sa partido mo kasi matuto ng mamili. Ika nga, di ba? Magla-live naman si Jay Guevara. So tayo po ay tigil na ako. Dahil yun lang naman ang ating pinag-uusapan. Pag may mga, hindi ko naman sinabing yun na yun I mean, yun na yung kasi mahaba pa. May mga mangyayari pa. Di ba? Malay mo, magbago ihip ng hangin. O malay mo, mas lalo pang gumanda ang ihip ng hangin. Malayo pa. Kaya ko lang nasabi yan. Kasi nga, may nakita akong ginawa niya na, nakaka-amaze, nakakahanga, ika nga. Nakita ko yun ewan ko, sana naman, wag na po tayong mabola doon sa mga statesman na itsura. Hindi, kanina nabanggit mo. Si Escudero nabanggit. Oo, matalino si Escudero. No, pa-duty, salamat po. No question about it. Matalino si Escudero, magaling magsalita si Escudero. Ang tanong, siya po ba ay merong touch sa masa? Importante kasi yun, di ba? Kasi kung aanuhin mo naman yung magaling, matalino, o sabihin mo na nagtatagalog, pero yung ramdam para sa masa, abay kung walang ganun, aanuhin mo pa, ika nga, di ba? Aanuhin mo pa yung ganun mo, yung talino mo. Ang importante dyan kasi di ba si Marcos magaling magsalita. Nag-i-English. Tulugan tayo, no? Di ba? Pero kita nyo naman. Kasi nga, sabi nga ni Pangulong Duterte, out of touch. Pajutis, Hindi to si Pajutis, unti-unti. Pero pinapaliwanag niya, iba't ibang kulay. Diba, Pajutis? Walang dating sama sa Escudero, sabi. Cheese X. Actually, kahit si Cheese, pag titingnan mo, hindi mo maano kung saan ang paninindigan. Hindi, although, I think he is good for a Senate President. Pero hindi natin alam. Pa-duty, salamat po. Ako nakaligo na ako Nakaligo ka na niyan? Bilis ako magsashower. Ligo na ako. Abangan nyo si Jay mamaya magla-live. Ito, gagawa na akong thumbnail.
Ayaw ko yan kay cheese. Oo, tama, tama. Yung president nga ng China, kailangan pa ng English. Kasi ang hilig natin sa ganyan. Rovi Family Vlog, salamat po. Hindi, ang hilig po natin sa yung gusto natin yung matalino magsalita. Pajute, salamat uli Ay, grabe, sunod-sunod Hindi, yung galing magsalita, ma-English, mukhang matalino, mukhang karangal-rangal. Pero tingnan mo naman. Tingnan mo naman ang Diba? Social yung background. Saan yan? Sa Burj Khalifa. Sa Davao. Totoo. Social to. Burj Khalifa, Davao. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Diba? Nagsisabi ko sa SMNI na parang Dubai itong resort to ha. Tama naman yan. Diba? Talagang ito yung kanilang lobby. Burj Khalifa yan. Ito yung kanilang lobby. Ito naman yung sa akin. Yung lobby mo. Uy, Pajutes. Sir, si Carlo pala to. Uy, congratulations na, Carlo. At pa-shoutout naman sa anak namin ni Rhea na si Cara Grace. Cara Grace. Kahit 5 weeks old pa lang siya. Naku, wag mong papanoorin yan, ha. Pajutes. Ayan si Pajutes. Yan yung si Carlo tsaka yung mag-asawa. Nagpunta kami dyan sa San Francisco. Kaibigan ni Boss Randel. Punta kami dyan. Yan yung prayer nila yung magkaroon ng anak. Kikento ko sa inyo. Para nung nagpunta kami doon, sabi namin, sige, let's pray na magkaanak na kayo. Tapos, buti nagkaanak na po sila ngayon. At ang pangalan po ay Cara Grace. Ayan. Cara Grace. 5 weeks pa lang siya. Congratulations. Kamusta din pala kay mom and dad mo? Bait itong dalawang couple na to. Dalawang couple. Hindi, isang couple lang pala. Ang bait itong mag-asawa na to. Sobrang bait. Taga San Francisco din yan. Yung motor ni Mocha, dyan galing. Kay Carlo. Tapos, binenta niya na ngayon ata. Binenta na, di ba? Binenta mo na daw. Ewan ko kung totoo yung sinasabi ni Randel. Binenta mo na daw yung motor kay Randel. So, yun. Yun yung congratulations sa inyo. Bakit Pajuntis? Kasi Pajuntis. Okay. Okay. Sabi, Idol Banat Bay, kung ikaw pipili, yung matalino at maayos o yung hindi gaano matalino at maayos? Hindi, kung merong matalino at maayos, yun. Diba? Kung merong ganun, bakit hindi? Why not? Why not, Poknat? Huy, matalino. Kasi hindi. Una, ano ba ang definition mo ng matalino? Ang definition mo ba ng matalino, magaling mag-English, magaling magsalita? Hindi yun ang definition ng matalino, ha? Hindi tawag doon matalino. Ano mangga yun? Mangga. Oo. Mahilig magmangga yun. Hindi yun ang ibig sabihin ng matalino. Si Robin matalino. Pag kinausap mo siya, ako na-amaze ako pag kakausap ko yun. Alam ko kasi pag ang isang, ayoko na lang magsalita. Meron ako isang kilala, ayoko na lang talaga magsalita. Na ang imahe niya matalino sa publiko, pero pag kinausap mo siya, wala siyang sense kausap. Ganon kaliteral. Yung Sir, naglakad na ba kayo sa karsada? Yung ganon, yung tipong ganon. Yung, kayo ba naglakad na kayo sa kalsada at alam nyo ba yung nararamdaman ng mga Pilipino? You are, knowledgeable of words, constitution, laws, pero hindi mo, pagka tinanong mo siya tungkol sa nangyayari sa mga Pilipino, walang alam. Merong ganon. Hindi ko na lang sasabihin kung sino yun, pero ayoko na magsalita. Kasi ang definition ko ng matalino, yung kaalaman ay kayang i-apply sa personal na buhay. Yun ang matalino. Kasi kung knowledge at knowledge lang, edi kumuha na lang tayo ng profesor. Gusto niyo ng matalino? Profesor. Lagay tayo ng profesor na senador, matalino yan. Pero hindi yun ang punto dyan. Yun ba kaya niyang i-apply? Di ba? Kaya niya bang i-apply yung kaalaman niya? Di ba? Yun ang importante doon.
Kung hindi nyo kaya, hindi talino ang tawag doon. Yun ang ano doon, yun ang o siga doon. Naging abogado yan, ibig sabihin pumasaya ng bar exam. Pero ba't ganyan? Di ba? Masasabi mo ba matalino yung ganun tao? Tama, mali. O, di ba? O, ayoko kay Robin Padilla. Sana si Yorme. Wala namang problema. Walang problema kung ayaw nyo kay Robin. Pero tanong nyo sarili nyo, bakit nyo ayaw? Ayun ang tanong. Bakit ninyo ayaw? Kayo ang kailangan naming kalkilatisima, karapat dapat mamuno sa ating bayan. Yung haba. Pagka mag-comment nyo, medyo maikli lang ha. Kasi hirap magbasa pag maliit yung ano, tas madilim pa. Gusto ko maka-istorya about sa gusto taka. Si Robin, hindi basta lang artista kasi nag-aral siya ng historical sa Pilipinas. Kaya nga, abogado niya si Atty. Panelo. Uy, in fairness, pag si Panelo ang pumayag sa'yo, si Panelo ang, eto, walang biro, si Panelo ang matalino na simple lang. Although masungit, pero simple lang. Kaya pag ikaw ay Dito na muna ako, magla-live ako. kinampihan ni Panelo, ibang level yun. Ibig sabihin, matalino ka talaga. Anong third floor? Ikot doon sa checker. Saan ba? Cheter, may sinihan? Bubuksan na yung Netflix? Magne-Netflix. Bongo mas may appeal. Oo naman. Na-question Sige, naman. mamaya na to. Magbabalag tayo. Sino pa, ha? Ayan, na-excite ako sa Sarah Robin. Uy, walang sinasabi sa akin, ha? Walang sinasabi. Sa katunayan, sinadjust ko to kay Robin nung nagkita kami, pero ayaw niya. Kasi nga, hindi ko siya yung politiko mag-isip, eh. Siya kung may matutulong, tulungan. Kung ano, gano'n siya. Kung may maaambag, mag-ambag. Pero hindi ko siya nagsabi na gusto niya tumakbo. Wala siyang gano'n. Okay? Para lang sa kaalaman nyo. Ito po'y sarili ko lamang na opinion. Si Robin, nakita natin may ginawa sa kanyang komite. Yung iba 2 years na, puro press con lang. At yung iba medyo bida-bida lang. Hindi, totoo naman, aminin natin. Yung iba dyan, bida-bida lang. Kaya nga sabihan nyo sa akin, anong dahilan nyo kung bakit ayaw ninyo? Ako masasabi ko sa inyo, masasagot ko kung bakit. Kasi nga, alam ko, yung perspective ninyo na artista yan, ganyan yan. Si Yorme sa interview ng Banatero sa SMN. Si Yorme sa interview ng Banatero sa SMN, confirm na ba? Hindi, in-invite ko siya. Ang sabi niya sa akin, pagkatapos mag-file, yun ang sinabi niya. Sa ngayon, pinapakiramdaman niya muna ang mga taga-Maynila. Kasi ang sigaw ng mga taga-Maynila is bumalik ka na. Yun talagang sigaw ng mga taga-Maynila. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Ganun. Tsaka ako, gusto ko Maynila na lang siya. Una. Kasi sa senator, ano lang siya dyan eh. Hindi siya ganun magiging effective. Si Yorme kasi yung yung tipong pang-ground, pang-local government ng galawan niya. Ganun siya. Sabi nito, ayoko kay Robin, wala pang nagawa, kulang pa sa experience. Ba't si BBM may nagawa ba? Hindi. Bakit si BBM? Tama, si BBM may nagawa ba? Mas marami pang experience si Robin, ha? Pupunta daw si Master. Halika na. O sige. So hanggang dito na lang po muna. Lipat kayo sa live ko, mamaya. Magla-live si Jay Guevara. Salamat po, ah. Thank you. Bye-bye.